Ay may lakas na 15.4 horsepower pagdating sa kanyang power output. At andito tayo ngayon sa Honda Kalilangan Bukidnon branch mga idol, no, para dito sa Honda Winner X 150 nila. So ikutan natin, tingnan na rin natin kung magkano yung price, yung cash niya, yung down payment niya, tapos yung installment niya sa loob ng 1 year, 2 years, tsaka sa 3 years. So sa mga naghahanap nga pala ng Honda Winner X dyan, na available dito yan sa Honda Kalilangan Bukidnon branch. So ang available na variant dito is itong racing variant mga idol, no? Ito yung pinaka-astig pagdating sa Honda Winner X. Yung variant na to, kulay red siya, tapos blue, tapos may combination din siya ng kulay white. So tingnan natin ngayon yung specs niya, yung features, kung ano nga bang nilagay dito ni Honda pagdating sa mga features ng motor na to. Alamin na rin natin kung gaano nga ba kalakas ang power output natin. Oh, ito yung kabuang locks ni Honda Winner X 150. Ito yung front locks niya, side profile niya, ganyan. Bago natin ikutan, alamin mo natin yung specs niya. So meron itong 149cc displacement. Ito ay naka 4-stroke, 4 valves, dual overhead cam, naka 6-speed. Ito ay fuel injected. May lakas na 15.4 horsepower. Pagdating naman sa kanyang arangkada is umaabot ito ng 13.5. Tipid din pagdating sa kukonsumo ng kanyang gas consumption na umaabot ng 52.3 km per liter sa isang litro niya. Pagdating naman sa fuel tank capacity niya, meron itong 4.5 liters. Yung month na to, December, no, kasama siya sa free grocery, drinks, tsaka rice. So mula yan ng December 4 hanggang December 31. Yung bosina niya is makikita na natin dito sa bandang taas. Tapos itong parang maliit na windshield niya, naka-glossy yan dito. Tapos yung sa gilid niya is naka-matte na. So dito ang banda na part, matte na yan, no, mga idol, pababa dito. Tapos naka-sharp design na dito bandang ilalim niya. So pagbaba mo dito, makikita mo na yung pangalan ni Honda na naka-white. So ito, tapos dito naka-rough. So ayan, parang carbon fiber finish na pagka-rough niya dito. Pagbaba mo dito sa ilalim, puro glossy na yan. So naka-glossy white, naka-glossy blue, naka-glossy red. Pagbaba mo, makikita mo na yung kanyang headlight. High beam, low beam niya is naka-LED na. Pagdating mo sa signal lights niya, LED na rin. So, tapos pagdating sa suspension niya, ito. Traditional fork suspension siya. Yung braking system niya is naka-ABS na siya. So goods na goods yung stopping power niya kasi meron na siyang anti-lock braking system. So makikita natin dito sa caliper niya, Japan made talaga, is naka-Nissin. So caliper niya, saka yung mags niya, is magkaparehas ng kulay. So napaka-astig. Tapos pagdating naman sa size ng kanyang gulong is, so meron itong 90 by 80 by 17. So dito sa side niya, yung decals niya is simple lang. Meron siyang white, may blue, saka meron siyang red. So yung kulay na yan mga idol, inspired talaga sa Honda. So makikita natin dito yung signal light niya na nakaumbok dito sa gilid. Yung LED na yan. Tapos ito naman yung ano niya dito, yung decals niya. Makikita natin yung pangalan ni Honda na maliit. Tapos yung pakpak. So dito nakakulay blue, nakakulay white. Tapos ito yung X niya. So naka-white saka naka-kulay blue. Pagbaba mo sa ilalim, so dito makikita mo na rin yung pangalan ni Honda. Tapos dito naka-open siya, no? So dito yung butas, papasok yung hangin dyan. Lalabas na lang dito. So good for aerodynamics. So pagdating naman dito sa kanyang gear shifting niya, binubuo ito ng 6-speed manual gearbox. Tapos yung apakan ng driver, natutupi siya. At pagdating dito sa side stand niya, wala siyang features na kill switch. So tapos dito naman sa side niya, makikita natin dito yung black na parang carbon fiber finish. Sa taas niya, naka-glossy siya. So alam naman natin, no, dito na banda na part na to is madaling madumihan, kaya matte talaga yung nababagay dito. Tapos dito naman naka-chrome. Sa pakan ng kanyang angkas, naka-chrome din. Tapos meron na rin siyang guard dito. Hindi basta-basta papasok yung paa ng angkas mo dito sa bandang gulong or sa tire na to para hindi magkukos ng disgrasya. So dito sa likod na bahagi niya, so ito naman yung kanyang decals. So napakasimple lang, no, napakalinis. Ayan, makikita natin yung kulay red na glossy blue tsaka white. At yung emblem ni Winner X, no, ayan, naka-chrome. Ayan, no, pangalan na Winner X, no. Sprocket combination niya standard din. So pwede mo gamitin yan sa downhill saka sa uphill. Pagdating naman dito sa likod niya, yung mags niya ganun din, nakakulay gold, parehas sila ng kulay ng kanyang caliper. So pagdating dito sa gulong niya, no, mas malapad dito sa likurang bahagi niya compare sa harapan. So naka 120 by 70 by 17, so standard din siya. So malapad siya mga idol, no. Ayan, no. So goods na goods for bangkingan, no? Disc brake yung likurang bahagi niya. So goods na goods ang kanyang stopping power. Pagdating sa muffler nito, galing sa exhaust ng kanyang makina hanggang dito sa likod is naka-matte block. Meron siyang heat cover. So same din, yung apakan ng angkas niya naka-chrome. So naka-chrome yan. Tapos yung apakan din ng driver, naka-chrome din siya mga idol, at meron na rin siyang rubber. So dito, nakabutas-butas yan. Good for aerodynamics para labasan ng hangin.
papasok yung hangin sa harapan, lalabas din dito sa butas-butas nito. Mahaba yung flare niya sa likod, so meron siyang extension dito. Ito yung reflector niya at may added pa siya na ilaw dito. So ito yung signal lights niya sa likod, no? Maliliit lang siya. So ayan. Tapos naka-LED yan. Tapos yung tail light niya, ganun din, LED rin siya mga idol, no? So astig ng pagkagawa, oh. Ayan. Sa grab bar niya, putol siya. So ito yung astig dito sa Honda Winner X sa pagdating sa kanyang grab bar. So pwede ka rin maglagay dito ng top box kung gusto mo. Tapos yung upuan niya, meron siyang stitches dito sa gitna. Ayan, oh. Yung angkas, ito naman sa driver. So pagdating naman sa kanyang sitting position, no, ito ay naka-upright position ka pag nagmamaniho ka. So hindi ka basta-bastang mangangawit dito. So ito naman yung harapan niya. Meron siyang butas-butas mga idol, no. Ayan. So good for aerodynamics. At ang maganda dyan, meron siyang features dito na, ayan, USB charging port. So, mag-provide ko na lang ng socket para makapag-charge ka. Keyless version na rin siya. So, hindi mo na kailangan ng susi dito. So, at pagdating naman dito sa meter panel niya, so ayan, naka-full digital na siya. So, lahat ng mga indicator na gusto mo makita, nandito na. Kikita natin yung high beam, low beam. So, turn signal lights, battery indicator, neutral indicator. Andito na rin sa fuel indicator, nakalagay na rin dito. So, meron ditong adjustment niya mga idol, no? So, ito, left saka right, ayan. Sa mga switches niya dito sa kaliwa, so yung pass light niya, ayan, high beam, low beam. Yung horn niya nandito sa gitna, tapos yung turn signal lights niya, ayan, left saka right. At sa bandang kanan niya, meron lamang siya ditong buttons na starting system. So ayan, bukod sa electric start, wala siyang kick start. So hindi ka naman maworry sa battery health indicator niya kasi nga makikita mo na dito sa kanyang meter funnel. At kung interesado ka dito sa Honda Winner X 150 racing variant, nasa 115,200 pesos na lang yung SRP niya. Tapos pagdating sa down payment niya is 9,900. Tapos yung 1 year niya is 11,210. 2 years na 6,730 at 3 years na 5,270. So kung naghahanap ka ng Honda Winner X 150 na racing variant, nandito lang yan sa Honda Kalilangan Bukidnon branch.